Okay. Choose the 5 now. Now, choose one and give it to me. Okay. One first. Okay. All right. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan, lahat. Pero hindi pwedeng isa ang lang. tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito'y malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil meron pa siyang period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay, next. Okay, next question. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi ako komportable diyan sa pagpapaligal ng gagawing legal ang O divorce. bakit? Ayaw mo yung salitang divorce? Sapagkat nandyan na yung annulment at yung legal separation. At sa tingin ko, sapat na yan. At again, on constitutional ground, mahirap naman basta lang tayong susuong sa divorce bill dahil malinaw na kinikilala ng ating saligang batas, Article 2, Section 12 of the Constitution. Pinapalakas kinikilala ang pagiging sagrado ng pamilya. In fact, it is treated as the basic autonomous social institution na dapat palakasin. So on constitutional ground, may reservation ako sa divorce bill. Next. Yan. Okay. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas? O siguro ang tanong na lang, magkomento ka sa edukasyon ng Pilipinas ngayon at sa pagbawas ng budget. Kulelat tayo, di ba? Kulelat tayo sa math, sa reading, sa science at sa spelling. Tapos binawasan pa ni Bongbong Marcos ang 12 billion. Lalo tayong malulubog. We are not using our public money to do proper public investment. So maling-mali na bawasan mo ng 12 billion pesos ang Department of Education at isang kalang mo ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, unahin mo ang ayuda ng mga mambabatas. Yan, maling-mali yan. Ang tanong ko sa iyo, kung naging senador ka, anong gagawin mo? What legislation will you do? I will work on amending the plunder law. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag nagawa ko yan, Makalakat makulong na. hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Yun ang kaparusahan. Sapagkat higit pa sa heinous crime ang pagnanakaw. So ang plunder para sa iyo 5 million pesos tas death penalty. Yes. Okay. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. At singit ko lang, kahit sa banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, thou shall not steal, period. Hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million. So wag nating paguluhin ang buhay natin, wag kang magnakaw, period. Dapat ba ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pakita muna nila yung ebidensya at hayaan natin yung mga senator judges mag-appreciate ng ebidensya kung sakasakaling tumuloy yan. Okay, last words. Bakit dapat iboto si Attorney Vic Rodriguez? Sapagkat ako'y lalaban sa korupsyon. At alam ko kung paano labanan ito, aamyendahan ko yung plunder law at pag naamyendahan ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Sapagkat pagod na ang sambayan ng Pilipino sa korupsyon at nakita natin kung saan patungo ang ating bansa. Kawawa naman tayo.